Welcome na naman sa Stock Possible Channel. Sisilip na naman tayo ng mga kwento sa loob ng chart ng mga stocks natin sa PSE. Uunahin nating pag-usapan ang ABS-CBN at ang GMA7 na hot pa ang mga issue. Hindi lingid sa ating kaalaman ang kabiguan ng ABS-CBN na mag-grant sa kanila ang renewal ng kanilang prangkisa, so expected na magiging pangit ang sentimento ng merkado sa ABS-CBN Corporation. So sisilipin natin ang kwento sa loob ng chart ng ABS-CBN. So starting from February or March, ang presyo ng ABS-CBN ay nagsimula ng bumaba, pati na yung RSI niya ay nagda-downtrend na rin simula nung nag-cross na rin ang MACD natin pababa. Buhat noon, halos hindi na siya umaibabaw sa ating RSI 50 at ang ating MACD naman ay naglalaro na lang below zero line. So kung titingnan din natin ang kanyang mga kandila ay nagkakaroon na ng lower high, lower low, lower high at lower low. So ibig sabihin may downtrend na talagang nangyayari kay ABS-CBN. At makikita din natin na nagkakaroon din ng trend line channel ang ABS-CBN. So ito yung trend line support and resistance level ng ABS-CBN. At kung titingnan din natin dito sa last Friday, nagkakaroon na ng sell-off. Nakikita natin na maraming lumabas kay ABS-CBN. At dahil nga sa pagkabigo na mag-grant sa kanila ang prangkisa, ay mag-expect tayo na magiging pangit ang sentiment ng merkado. At sisilipin natin ang maaaring key support levels ng ABS-CBN kung sakaling ito ay tuluyang bumagsak. Titingnan natin ang kanyang weekly chart. Kung mayroon ba tayong makikitang key support levels. So wala tayong makikita. Lilipat natin sa monthly chart. Makikita natin dito sa monthly chart na posibleng ito ang magiging isa sa mga key support level ni ABS-CBN kung ito ay babagsak. So it is around 12 pesos, negative 15% from the present price. So ibalik natin sa daily time frame. Maaaring babagsak dito sa ating trend line support ang ABS-CBN, at kung maghuhukay pa ng malalim, maaaring marating niya ang 12 level at maaaring mag-11 din. And the worst, babalik pa ito sa 11. Pero mayroon naman kunting pag-asa dahil minumungkahi nga ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na magkakaroon ang reforma sa broadcast franchise ng ABS-CBN at maaari itong iapila ulit sa Congress. At mayroon pang isang balita itong, so sabi nga ni KBP Chief Nick Dow, not end of the road yet for ABS-CBN despite denied franchise. Then he added that due to the denial of ABS-CBN's franchise, the development of the network's digital platform could accelerate. May pag-asa pa naman ang ABS-CBN kasi maaari pa rin silang umapila sa Congress, at lalo na yung minungkahi ni Senador Mig Zubiri ng reforma sa broadcast franchise ng ABS-CBN. Pero kung titingnan natin technically, ang ABS-CBN ay downtrend talaga, plus nadagdag pa yung pangit na balita na hindi nag-grant sa kanila ang prangkisa, ay mag-expect tayo ng pangit na sentiment ng merkado, at maaaring dito ito unang mag-support sa level na to, at maaaring kung mabasag man to ay pupunta siya dito around sa 12, or the worst, maghuhukay pa siya hanggang 11. So ito yung mga key support levels ng ABS-CBN sa monthly chart. So kung susukatin natin from the previous close last Friday, ang unang support level is around negative 10%.
then sumunod is around 16%, then 23%. So ito yung mga key support levels ni ABS-CBN kung sakaling ito ay babagsak. So abangan natin bukas kung ano ang mangyayari kay ABS-CBN. So isusunod natin si GMA7 dahil nga hindi na-grant yung renewal ng prangkisa ng ABS-CBN ay maaaring magiging maganda ang sentimento ng merkado ni GMA7. Ginuhitan natin ang possible key resistance ni GMA7. So simula dyan at dyan. So galing dito at dyan. So this will be the key resistance of GMA7 kung ito ay angat. Marating niya itong 6.56 level. At kung malakas talaga ay aabutin pa itong 7.14 level. Kung susukatin natin siya from the previous close last Friday, it's almost around 17% or 18%. Pero i-check natin ang ating RSI at ang ating MACD. Ang MACD ay ayos, nakabuka talaga pataas. Trendline momentum indicator natin ay maganda ang pinapakita. Pero si RSI ay nakikita natin na nagre-resist siya palagi sa areang ito o dito siya kadalasan na uuntog. Dahil nga sa nangyayari kay ABS-CBN, mag-expect tayo ng magandang sentimento ng merkado para kay GMA7 at mag-expect tayo na aangat talaga ang presyo na to. So babantayan lang natin ang key resistance level na to, baka dito lang siya mauntog at babalik. Pero kung maganda talaga ang magiging sentimento ng merkado bukas, ay kakayanin niya itong 18%. May pag-asa kaya itong mag-ceiling. So sisilipin natin sa ating monthly chart ang next resistance level. So ito, dito natin maaaring banda rito, maaaring maabot ng presyo kung sakaling siya ay mag-ceiling. Kung susukatin natin from the previous close last Friday, so banda dyan kung sakaling mag-ceiling. So 8.9 to 9 siguro kung kakayaning mag-ceiling ni GMA7. So abangan natin yan bukas. Medyo maganda talaga ang sentimento ni GMA7 dahil sa nangyayari kay ABS-CBN na hindi na-grant yung renewal ng franchise nila. At saka mayroon din pala silang pinopromote ngayon yung TV box nila or TV Plus. So dagdag conviction din yun na aangat yung presyo. So abangan natin bukas. So next, so dito CMA Holdings Corporation. So ito pa rin yung guhit natin kay dito. May horizontal trend line tayo na nauntog sa dyan. Nag-confluence yan sa ating MA 200. Mula dyan patuloy na bumababa yung price dito. So kung titingnan natin ang RSI, ayan, pababa yung direksyon ng RSI at nag-below 50 na siya. At the worst, yung MACD natin ay pumalayo na yung MACD line natin sa ating trigger line na nagpapahiwatig na pababa pa talaga dito si EMA. So hindi pa rin nagbabago ang bias ko dito, pababa pa rin siya hanggang dito sa may below na nagko-confluence naman o dito at tinatamaan naman ni MA50 natin. So dito ako mag-aabang. So next, so Altus Property Ventures Incorporated. So naobserbahan na patuloy ang paglabas ng mga foreign investor from Altus Property Ventures Incorporated. Last trading day, ang net foreign selling ay umabot ng 18.26 million. So sisilipin natin ang kwento ng chart ni APVI sa 5 minutes. Kitang-kita yung trend ni APVI na pababa talaga. Nabutas na naman yung key support levels natin dito at ang susunod na support ay maaring banda rito. So kung pwede, kung wala pa kayong hawak ng APVI, mas maganda sigurong iwasan lang muna natin kasi kitang-kita naman talaga na downtrend pa si APVI. Then nabutas na naman niya ang level na to. And maybe the next key support level
is around 20. Dito makikita natin sa market dip. Mayroong 64 katao at 138,000 na humaharang sa 20 pesos. So yan lang ang nasilip nating kwento sa loob ng chart ni EPVI. So pababa pa rin yung bias natin kay EPVI. So isusunod natin ang Merrimart Consumer Corporation. So ito pa rin yung guhit natin. Nakikitang-kita pa rin yung trend ni Merrimart na pababa. Nasa loob pa rin siya sa channel na ito. So kung titingnan natin ang kwento niya sa 5 minutes time frame, ito yung pababang trend ni Merrimart. Binubutas yung mga key support levels. Ayan, yung dalawang key support levels. At maaaring magtuloy-tuloy ang pagbaba ni Merrimart. Kasi dito, nauntog siya, bumaba, then bumalik dyan sa resistance trend line natin, then bumaba, maaaring mauntog pa rin siya banda rito, then bababa ulit sa areang sa key support level na ito. So alam naman natin na magaling na businessman si Injap at hindi niya pababayaan to, at nakikita rin natin dito na mukhang nagkukunso na si Merrimart. So yung volume niya, kung ating nakikita, ay paligid ng baliit. Hihintayin natin na makalabas siya sa channel nito o sa konso niya bago tayo papasok. So ang bias natin ay pababa pa rin si Merrimart hanggat hindi nabubutas ang trend line nito dahil na rin sa gap na nakikita natin sa baba. So abangan na lang natin at ingat-ingat kung papasukin tong si Merrimart. So ang isusunod natin ay si Certic Holdings Philippines Corporation. So ito pa rin yung guhit natin. Simula yung nauntog siya dyan sa horizontal resistance na ating ginawa at 3 days na siyang bumaba. At sinasabi natin maghintay tayo dito sa ating horizontal zone na ginawa. Pero may nakita tayong gap below the horizontal support. So maaari itong i-fill ang gap na to. So i-check natin ang RSI. Ang RSI ay nasa support level kung saan siya tumalbog nung nakaraan. Pero ang ating MACD naman ay pababa pa rin nakapka pa rin pababa, or yung MACD line natin is below from the trigger line. Bias natin dito ay pababa pa talaga tong si Certic na maaring i-fill talaga niya tong gap na to. So yun pa rin ang bias natin, pababa pa rin si TIC, pero may posibilidad na siyang mag-bounce dahil ang parabolic natin ay nasa baba pa rin at malapit na siya sa trend line at malapit na siya sa ating horizontal support, although mayroon siyang gap sa baba. So abangan na lang natin bukas kung ano ang mangyayari kay Certic Holdings Philippines Corporation. So isusunod natin Megawide Construction Corporation. So medyo maganda ang nasilip nating kwento sa chart ni Megawide. Nakikita natin ang volume na average na halatang may nag-a-accumulate o nag-iipon kay Megawide. So kung titingnan natin ang RSI, ayan, above 50 lang po siya naglalaro at ang ating MACD ay patros. At titingnan din natin kung ano ang sinasabi ng ating Bollinger Bands. Ayan, simula nung pumutok siya dito, nag-expand yung Bollinger Bands natin dito, so umisikip naman at nagsishrink. So alam nyo na kung anong ibig sabihin kapag lumiliit yung Bollinger Bands. Maaaring magkakaroon ito ng explosive move in the future. Lalo na may nakita tayong news sa araw na ito, July 12, 2020, stating Megawide and GMR Cement's position as PH's preferred airport developer. So the partnership of Megawide Construction Corporation and India-based GMR Infrastructure Limited is apparently in line to win the coveted Ninoy Aquino International Airport Rehabilitation Project. So magandang balita yan, kaya siguro may nag-iipon na kay Megawide. At according na rin sa ating Bollinger Band na nagsishrink, ay maaari magkakaroon ng malakihang galaw ito si Megawide. So abangan na lang natin kung ano ang mangyayari kay Megawide. So Macro Asia
Corporation, ang kapatid ni Megawide. So ito pa rin yung guhit natin. Kung napanood nyo ang previous video natin, dito sa area ito nagkukonso si MAC. So kung titingnan natin ang RSI, so still above 50, may momentum pa, although ang kanyang MACD ay nagpapahiwatig na baka bababa pa itong si MAC. Pero mayroong harang na MA 100 at itong horizontal support line natin. At kung sakaling mabutas pa ang ating horizontal line support, ay nakaabang pa rin ang ating MA 50. So kung ilalagay natin ang ating Bollinger Band, ayan, pareho sila ni Megawide. Nag-squish yung Bollinger Band natin, predicting that there would be a possible explosive move in the future. Lalo na't mayroon tayong nakitang magandang balita kahapon. Sinasabi dito na 13 international airlines have now resumed flights to and from Dubai. So magandang balita to para kay MAC at matagal-tagal na rin siya na nagpunso sa areang ito. At ang sinasabi ng ating Bollinger at ang ating Bollinger Band ay nag-squeeze. Maganda talagang mag-accumulate kay MAC at maghihintay na lang ng kanyang malakihang galaw ayon sa ating Bollinger Band. So yan ang kwento na nakikita natin sa chart ni MAC. At isusunod natin ang Nickel Asia Corporation. So ito pa rin yung guhit natin from the previous video na nauntog siya sa resistance level na ating ginuhit at maghihintay na tayo sa retest ng previous resistance na naging support sa areang ito na sinasalo naman ng ating MA9. So titingnan natin ang RSI, ayan, above 50 pa naman, at ang ating MACD ay nakabuka pataas. So mayroon pa talagang momentum to, at lalo na adding conviction ay may nakita tayong news about alternative mining bill filed. Anyong sana makatulong ang balitang ito para mag-bounce si Nickel Asia sa support level na ating na-plot, na ginawa nating landingan at buy zone. So abangan natin bukas kung mabigyan tayo sa ating landingan. So yan ang nakikita nating kwento sa loob ng chart ni Nickel. Isusunod natin ang kanyang kakabal na CFNI, Global Ferronickel Holding Corporation. Parehong-pareho yung nakikita nating kwento sa chart ni Nickel at FNI. Nauntog siya dito sa ating horizontal line resistance at sinasabi nating maghintay na tayo ng retest sa previous resistance na ngayon ay support na dito sa binilugang area na to na nagko-confluence din sa ating MA20. So sisilipin natin ang RSI at sa MACD, parehong-pareho yung RSI above 50 at ang ating MACD ay nakabuka pataas. So the same pa rin ang bias natin, maghihintay lang tayo ng retest, maghihintay tayo sa support level na to na nagko-confluence din sa ating MA20. So abangan natin kung ano ang mangyayari bukas. SFE Semicon Philippines Corporation. So ito pa rin yung guhit natin kung napanood nyo ang previous video natin na nakikita na mayroon tayong nakitang DNA ni SFE sa tuwing magkakaroon ng spike ng volume at increase ng price, and the next day will be a red candle or bintahan. At ito nga yung nangyari sa araw nito. The next day pula, nagkabintahan, at ang sumunod na araw ay nag-gap down nga, but the buyers were able to bring back the price above and close above MA20. So dito nauntog. So ang presyo ay nauntog dito sa ating MA9 at MA50. Kung titingnan natin ang RSI above 50 pa naman at ang ating MACD ay nag-cross na nagpapahiwatig na may lakas pa talaga itong si SSP na ipagpatuloy ang uptrend niya. Lalo na naobserbahan natin na nag-hold ang last defense sa uptrend na moving average 50, MA50. So ayon sa nakikita nating kwento sa chart na ito,
ay maaaring maitulak pataas ang price at maibalik sa uptrend ang SFA, lalo na't nakita din natin na ang SAR ay malayo pa sa kandila at ito ay nasa ilalim ng kandila. So silipin natin ang nangyayari bago mag-close ang merkado nitong si SFA sa 5 minutes time frame. Nakikita natin na marami ang bumili bago nagsara ang merkado. So there is a big probability na maitulak pataas ang presyo at makakabalik ang uptrend at pagtuloy-tuloy ang uptrend ni SFA. So abangan natin to bukas kung ano ang mangyayari kay SSP. Isusunod natin ang EEI Corporation. So lumabas tayo nung makita natin na-break ang ating Alma 9 pero nag-bounce siya at 5.20 level at naitulak ang pataas back above sa ating Alma 9. So sisilipin natin kung ano ang sinasabi ni RSI. Ayan, above 50, pointing downwards but still above 50 at ang ating MACD ay nakabuka pataas. So ibig sabihin may lakas pa itong si EEI na maituloy yung pag-angat niya hanggang sa TP sana natin sa areang ito. So kung titingnan natin dito sa market dip, mayroon siyang harang na 215,000 at 5.32. So abangan natin bukas kung tuloy-tuloy ang pag-bounce ni EEI at marating niya tong TP sana natin na nag-confluence din sa ating MA 100. So abangan natin bukas. Holcim Philippines Incorporation. So ito pa rin yung guhit natin simula noong July 8 na bumili na nagkaroon ng net foreign buying around 51.52 million. Ang lumabas lamang ay around 660,000. So marami pa ring hawak na shares ang ating mga foreign investor kay Holcim. So as long as this level or this area of support will hold, maganda pa rin mag-accumulate kay Holcim. At kapag napasag naman to, maaari itong babalik sa kanyang year low around 5.76. Pero sa nakikita natin kay Holcim, ilang beses nang na-test ang level na to at marami ang hawak na shares ng mga foreign investor. So magandang mag-test buy dito kasi alam natin na malaki pa ang hawak na shares ng mga foreign investor ni Holcim. So sisilipin natin ang kanyang RSI below 50 at ang kanyang MACD ay below 0 pero nakabuka pataas. At nakikita natin na papalapit na itong ME9 at ME20 natin na maaring mag-cross at magandang palatandaan yan na maaring babalik, na maaring nagbo-bottom na talaga si Holcim at magre-reverse na. So mag-ipon-ipon lang ako dito habang may malaking hawak pa ang mga foreign investor at maghihintay lang at magdagdag kapag magkakaroon na ng magandang buy signal o magkakaroon na ng reversal candlestick pattern. So yan lang muna about Holcim. Next ay titingnan natin ang ating PSEI or Philippine Stock Exchange Index. So naglalaro pa rin ang ating index sa areang ito, nagsa sideways siya at hanggat hindi nabubutas ang level, ang support line na ito ay maganda pa rin yung ating PSI sa halip ng paghihirap na hinaharap ng ating bansa. So kung titingnan natin ang RSI, yan trying to hold at the 50 level at ang ating MACD naman ay nakabuka pababa. So yan pa rin ang bias natin kay sa ating index, sideways pa rin. Yan mauuntog siya dyan. So magbabounce siya sa support level na to. Nasasaluin naman ng ating ME50. Dito nagtatapos ang ating mga kwento sa mga kaganapan sa loob ng chart ng mga stock sa ating merkado. So kung ito'y nakakatulong sa inyo, maaari pong mag-like, mag-subscribe, at pindutin na rin ang bell notification button para lagi kayong nauuna kapag may mga bago tayong video. Salamat po!